Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong si Representative Paulo Duterte. Or Pulong Duterte, na kung saan ay representative ho, dyan ho sa District 1 ho ng Davao City. Na kung saan, viral trending at marami hong nagulat na shock. Isa na rin ho itong si House Speaker Boji D. III, na kung saan ay nagpapaalam ho, lumiham ho sa kanya itong si Pulong Duterte na siya mag-iikot sa 17 bansa. At 2 buwan ho siyang mawawala kung makakaalis ho siya ngayong buwan na ito. At ang balik ay February na. Setting bansa. Ayan ho, basahin natin. Davao City Representative Paulo Duterte lumiham kay House Speaker Boji D. III para bigyan ito ng travel clearance mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Babiyahe si Representative Duterte sa 17 na mga bansa. Normal ba yung isang hindi normal ba 'yon at hindi ba nakakapagtaka na isang politiko, congressman sa isang distrito, sa isang lugar sa probinsya ay mawawala? Mawawala ng 2 buwan sa kanyang pinaglilingkuran? 2 buwan? Tapos ikaw ay isang public servant? Normal ba yung gano'n? Doon kaya magpaalam sa mga nasasakupan mo. Ano? Ay, kasi matatandaan niyo mga kababayan, ito hong si Congressman or Representative Paulo Duterte or Pulong Duterte ay pinatawag ho ito ng ICI. Na kung saan sabi naman niya ay handa siya. Handa siyang maipagtulungan sa pag-iimbestigasyon ho ng ICI diyan ho sa Manumalyang Flood Control Project. Pero nung dumating na ho yung araw na kung saan iniimbitahan na ho siya ng ICI, ay hindi ho sumipot, no show. At kung ano-ano na hong excuse ang kanyang mga pinagsasasabi. Tapos ngayon, bigla na lang hong magpapaalam, humihingi ho ng travel clearance dito kay Speaker Boji D. III. Ito ho ang House Speaker ho ng House of Representatives. Kasi hindi ho pwedeng makaalis to nang wala hong travel authority ng kanilang pinuno. Itong si Speaker Boji D. III. Ang tanong, mula ba nung naging congressman itong si Pulong Duterte, ngayon niya lang ba gagawin ito? Although siguro may mga nangyari ng kaganapan na nagpaalam ito, humihingi ng travel authority para magpunta sa ibang bansa. Tulad ho nung nakaraang nagpunta ho siya sa Dahig, Netherlands, sa ICC, para dalawin ho yung kanyang tatay na si Digong. Pero magmula, except ho yun, siguradong may mga ginawa ng travel pamamasyal itong si Paulo Pulong Duterte. Malamang nakahingi na ng mga travel authority ito dati pa kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon mukhang kakaiba. Parang nakakapagtaka. Bakit ganun katagal? Ang alis December 15, kung papayagan siya, kung bibigyan siya ng travel authority, December 15, ang balik, February 20 na. So, 2 buwan siyang mawawala. Lalagpasan niya yung Pasko, lalagpasan niya yung New Year. Sa kalagitnaan pa ho ng pag-iimbestiga ng ICI sa Flood Control Project, nakasama siya. Ano to? Kinuwenta mo na kung gaano katagal yung lalabas sa investigasyon sa'yo? At kung sakasakali, makakasuhan ka at mabibigyan ho ng warrant o pares?
Baka mangyari niyan tulad kay Saldi ko. Nagpunta ng ibang bansa, magpapacheck daw ng kanyang kalusugan sa Amerika, hanggang sa hindi na nakabalik dito, nag-resign na. Ha? At gumawa-gawa na ho ng video na kung ano-ano. Ha? Oh. Hindi pa nga alam kung totoo raw yung video na yon. Baka raw AI. Kasi hindi raw ho nagpapalit ng damit. Oh. Sinitaho yan ng sinitaho yan mga kababayan ng mismong kasamahan yata nila ito sa House of Representatives. Oo. Na kung saan ay teka. Oo. Saan na ba yun? Nawala yata. Oo. Teka lang ho nagkaroon problema ho itong ating Eto. Sinitaho siya ng kasamahan niyang congressman, representative, itong si Representative Tino. Sabi rito. Representative Tino, binanatan ang 17-country travel request ni Representative Paulo Duterte. Sabi ni Representative Tino rito, ano ba siya? Kinatawan ng distrito o Miss Universe? Isipin mo, 17 bansa ang iikutin mo. Bakit? Ano meron? Meron ka bang inire-representing bansa na kung saan ay lalabang ka ng isang beauty pageant? Panoorin natin ito. Pakinggan natin. Well, ano ba siya? Tinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit ang trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. At ang pinaka-basic. Kasi nga mga kababayan, tama naman yung sinasabi nito ni Representative Tino. Normal ba yung public servant, politiko ka, representative ka ng isang distrito, congressman ka dyan sa District 1 ng Davao City. Magta-travel ka ng 2 buwan at mag-iikot ka ng 17 bansa. Okay lang siguro mamasyal, no? Karapatan naman din natin yung bilang tao, especially kung may pera ka naman. Gusto mong ipasyal yung anak mo, pamilya mo, okay lang yan, walang problema. Pero 2 buwan, 17 bansa. At bakit 17 bansa? At bakit 2 buwan? Normal ba yun? Siguro katanggap-tanggap yun sa mga halimbawa, artista, vlogger, businessman, di ba? Kasi yan, umalis man yan, kahit doon na tumira na sa impyerno yung mga yan. Walang problema kasi walang naghihintay sa kanilang mga citizen. Walang naghihintay ng mga kababayan niya sa isang distrito na kung saan hawak ng politikong yon. Isipin mo, public servant, politiko ka, mawawala ka ng 2 buwan. Pamamasyal ba ng isang congressman yon? 2 months? Ano yun? Of course, ay pumasok sa Kongreso para madala mo ang interest ng iyong constituents, whether sa committee hearings or sa plenary. So yun yung unang punto. Pangalawang punto, kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI. Correct. Na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa First District ng Davao. So, hanggang ngayon ay
Hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. No? At pangatlong punto, nabasa ko yung sulat, sabi niya, attend naman daw siya Virtually. ng mga sessions, whether sa committee or plenary, virtually. Well, kung binasa niya talaga yung rules, kailangang itakda ng House leadership ang virtual sessions. Ibig sabihin, may formal na proseso po. No? At only in certain circumstances, kapag may emergency circumstances lamang, nagkakaroon ng virtual sessions ng plenary or even ng committee hearings. So, hindi po ibig sabihin manonood ka sa YouTube at member ka ng House, naka-attend ka na ng session. Hindi po ganun yun. Binawi na yung rule na pwedeng virtual, sir, di ba? After Oh, ayan mga kababayan, mga ka-analyze, no? Huwag natin pahabain ito. Tama ho, si Representative Tino. Para bang ang kapal ng mukha mo, Pulong Duterte, na pinatatawag ka doon sa ICI, no? At importante itong usapin na ito about sa flood control project issue, hindi ka nagpunta. Pero, gusto mo magpunta sa iba't ibang bansa at 17 na bansa pa at aabutin ka pa ng 2 buwan. Isipin mo, pagdating sa investigasyon, hindi ka nagpupunta. Tapos, magta-travel ka ng 2 buwan. 2 buwan, ganun katagal? Oh. Ngayon, mga taga Davao, especially dyan sa District 1, ano masasabi nyo rito sa inyong congressman? Na nagpapaalam, gustong iwan yung lugar ninyo. 2 buwan at mag-iikot ng 17 bansa. Nakakala mo, Miss Universe. At i-representa yung ating Pilipinas. Grabe ka, Pulo. Nangyari sa'yo. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.